Kailangan kasi may endorsement ng House member. Tapos titignan din natin kung yung complaint may laman, no? Hindi naman pwedeng impeachment complaint lang. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon. Sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng pangalawang Pangulo sa parehong OVP at DepEd. Ang binigay ng OVP at DepEd ay acknowledgement receipts lamang. Only one person probably made this acknowledgement receipts. Considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder na mas kilala bilang pandarambong. Meron palang pwedeng gawing isang scheme, no? Yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. No, kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President. Na confidential funds na basta-basta lang naglaho. Kanino napunta ang pondo ng bayan? Not once, not twice, but 3 ang nakaumang na impeachment. Ano kaya dito ang mamayagpag? May masasabi ako dyan, brother. Sige, Siguro ito ang isang magandang example ng all sound and fury, but may ultimately signify nothing. Dahil sabi nga ni Sec, ano ba, nasa ICU na, naka-intubate na, ano na, naging nasa emergency room ba? ang Ano ba? ating impeachment effort. Mukhang bumalik sa ER Dahil may dalawang hinihintay yung impeachment bago mag-proceed. Una, matapos yung national budget. Yan. Dahil hindi pwede magkaroon ng reenacted budget during an election year. Okay, nakangamba Ang pa yan. problema, may buntot, nagkagulo. Yun Correct. na, Nagkagulo, namangamba. may mga unconstitutional elements. Nanggulo merong si Prof. Shelo, nanggulo. May mga illegal, no? Nanggulo Sino si yun? Shelo Sino yun? Magno. No? Sino yun? Shelo Magno, So, nanggulo. yun. So, yan yung una. Pero, technically, tapos na. Inaayos na lang. Ikalawa, yung third impeachment Ng mga pare, articles of abogado. impeachment. Yun yung sumunod. Yun ang hinihintay. Dahil kailangan i-consolidate lahat yan. Di ba? Kaya medyo bumalik na sa ER. Dahil nakita natin doon sa BICAM, yung mga senador na nagsasalita na ibabalik nila yung budget ng Office of the Vice President na kinatay ng Kongreso ay nanahimik na. Yun, At Indicator yan. sa dulo, hindi na naibalik. Yun nga, So, indicator, medyo indicative yan doon sa pwede nilang maging posisyon pag dumating sa trial yung impeachment bilang Senate court, di ba? Na kahit matigas sila, pwedeng lumambot. Yan. Tapos, ikalawa ay dahil tapos na yung tatlong nag-file, tingin ko next month ay bibilis na yung impeachment. Matuloy Hindi yan slow burn, quick burn yan. Quick dahil burn. kulang na sa panahon. At makikita mo rin, nagsabi na yung Iglesia ni Cristo, magrarally sila sa January 13. January na. Yung na-postpone this month ay itutuloy na. Ibig sabihin, alam na nila Na itutuloy na na. aandar na ang impeachment. They know something we don't. Impeachment train. tama. So yan yung mga konti lang naman nating pagsusuri na pwede tayong mamali. Yan. No, pero ito yung mga nakikita nating senyales, no? Na akala natin ICU na bumalik sa ER. Nabalik. Dahil nagkaroon ng breath of life, no? Dahil nga tapos na yung budget, tapos na yung tatlong articles of impeachment at nagsabi na yung mga iglesia na magrarally na kami. Ibig sabihin, nalalaman na nila na nauugong na ito. Hindi, pag-usapan natin yan. Kasi sa kampo ng mga Duterte, si Atty. Sal Panelo nung na-interview ko yan, ang sabi niya, wala siyang hopes na mananalo yung slate. Parang gano'n ang sinabi niya. Aminado siya. At least he's realistic. Realistic siya. Kaya nga daw siya hindi tumakbo rin. Mas optimistic pa nga siya sa atin. Naghahanda na sila pag na-impeach Yun si nga. Sara, si Robin Hood Robin. Padilla ang ilalaban. Yun Mas nga, mas ibigay optimistic ko. pa sila. Tayo nga, ER tsaka ICU na pinag-uusapan eh. Ito, alam Sila nila. pinag-uusapan nila kung sakali, di ba? So meron silang alam na hindi tayo alam. Correct, correct. Pero kung tatakbo si Robin Hood Padilla, tatakbo na rin ako. Yan. Palabas ng Pilipinas. Wow. Midterm elections will be very... Ako sa tingin ko nga, the re-electionists, kasi kung matuloy man yung impeachment na yan, sila ang magiging judge, di ba? Sa impeachment court. So, talking about sex sword of Damocles, ang magiging sword of Damocles ng mga re-electionist senators ngayon ay dalawa.
the DDS vote, and the Iglesia vote. Yan. Yan ang magiging ano nila ngayon. Sword of Damocles. Isipin nila, teka, pag in-impeach natin to, if you vote for impeachment, apektado ba ako? baka hindi na ako manalo. Yan. So, yan ang mga... Pero meron ding third na Damocles sword. May third pa. No, dahil yung mga anti-Duterte, baka hindi rin sila iboto. Nako. Ibig sabihin, kung masyado silang lumalaro, katulad ni Amy, Yan. no, namamangka sa dalawang ilog, bumababa sa ratings. naman. Number 11 na siya ngayon, di ba? Dati mataas siya. Si Bato, lampas na. Yan. No? So, yun din namin i-calculate nila. Na wag lang nila i-calculate yung mas maliit na Iglesia at saka Duterte vote na pwedeng mawala sa kanila. I-calculate din nila yung mga anti-Duterte na pwede ring mawala sa kanila kung ang tingin sa kanila ay mga pro-Duterte naman sila. So, yun yung calculation balance. dito. Oo.